Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Patuloy na ginugulo ng armadong grupong Houthi ang pandaigdigang kalakalan sa pamamagitan ng sopistikadong arsenal nito ng mga misil sa Dagat na Pula. Ang grupong ito na dating itinuturing na isang lokal na milisya lamang sa Yemen ay nagpakita ng nakakagulat na kakayahang militar na nagpapataas ng pangamba maging sa pinakamalalakas na hukbong dagat sa buong mundo. Ang pangunahing sandatang ikinagulat ng mga eksperto sa militar ay ang pagkakaroon nito ng mga balistikong misil laban sa barko na kilala bilang Anti-Ship Ballistic Missiles o ASBM. Sa mga nakalipas na taon, hindi bababa sa 6 na magkakaibang uri ng ASBM ang ipinakita ng Houthi sa mga parada militar nito sa Yemen. Ang mga misilang ito ay nilagyan umano ng mga makabagong sistemang optical at infrared sa paghahanap ng target. Nagbibigay ang mga teknolohiyang ito ng kakayahang matukoy at matunton ang mga barkong naglalayag sa dagat. Isa sa mga pinakakilalang misil sa arsenal nito ang tinatawag na ASEF. Ayon sa ulat ng International Institute for Strategic Studies o IISS, ang ASEF ay isang binagong bersyon ng Fateh 313, isang balistikong misil na may maikling saklaw na nagmula sa Iran. Mayroon itong saklaw na tinatayang umaabot sa halos 450 kilometro. Nagbibigay ang teknolohiyang ito sa Houthi ng kakayahang maglunsad ng mabilis at mapaminsalang pag-atake laban sa mga target sa dagat. Bukod sa ASEF, nagtataglay din ang Houthi ng isa pang mapanganib na misil na tinatawag na tangkil. Pinaniniwala ang nagmula ito sa Raad 500 ng Iran at binago upang magamit laban sa mga barko. Bagamat mas maliit ang tangkil kaysa sa ASEF, mas malayo naman ang saklaw nito na tinatayang umaabot sa 500 kilometro. Dahil dito, maaari nitong maabot ang mas malawak na bahagi ng karagatang nakapalibot sa Yemen. Bukod sa dalawang mas malalaking sistemang ito, mayroon ding 3 mas maliliit na uri ng balistikong misil laban sa barko ang Houthi, ang Falek Mayun at Al-Bar al-Amar. Bagamat limitado ang impormasyong available tungkol sa mga ito, iniulat ng IISS na ang Falek ay may saklaw na mas mababa sa 100 at 40 kilometro. Ang mga mas maliit na misilang ito ay maaari pa ring maging mabisang sandata para sa mabilisang pagtatanggol sa baybayin at pag-atake sa mga barkong malapit sa Yemen. Isa pang natatanging misil sa arsenal ng Houthi ang Muhit. Hindi tulad ng iba, hindi ito direktang nagmula sa isang kilalang disenyo ng Iran bagamat pinaniniwala ang maaring tumulong ang Tehran sa pagpapaunlad nito. Ang Muhit ay isang binagong bersyon ng Kaher-2, isang misil na panlaban sa sasakyang panghimpapawid na nagmula naman sa lumang SA-2 ng dating Unyong Sobyet. Ipinakikita ng pagbabagong ito ang kakayahan ng Houthi na baguhin at gamitin sa ibang layunin ang mga lumang sandata. Bakit napakahirap harangin ng mga barkong pandigma ang mga balistikong misilang ito? Dahil sa napakabilis na tulin at matarik na anggulo ng kanilang pagbagsak, mas mahirap silang pabagsakin kaysa sa mga karaniwang misilang cruise. Kapag pinagsabay ng Houthi ang paggamit ng mga balistikong misil laban sa barko, mga misilang cruise at mga drone, maaari itong lumikha ng malaking hamon para sa mga sistema ng depensa. Kailangang sabay-sabay na tuklasin, subaybayan at harangin ng barko ang mga bantang nagmumula sa iba't ibang taas at direksyon. Gayunman, gumagamit pa rin ng mas lumang teknolohiya ang ilan sa mga balistikong misil na ito. Hindi sila makalilipad ng napakababa tulad ng mga makabagong misilang cruise at mas madaling makita ng radar habang paparating. Dahil dito, nagagawa silang harangin ang hukbong dagat ng Estados Unidos gamit ang mga misilang SM-Atot na mas mura kaysa sa mas makabago at mas mamahaling SM-6 at SM-Atot-RO. Gayunman, nakadepende pa rin ang pagpili ng misilang pangharang sa uri, bilis at direksyon ng banta. Hindi lamang mga balistikong misil ang banta mula sa Houthi. Mas matagal na nitong ginagamit ang mga misilang cruise laban sa barko sa mga operasyon sa Dagat na Pula. Nagsimula ang kakayahang ito sa mga lumang P-21 at P-22 na ginawa ng dating Unyong Sobyet para sa sistemang Rubesh, gayon din sa C-001 ng China. Ang mga sandatang ito ang nagsilbing pundasyon ng kasalukuyang kakayahan ng grupo sa pakikidigmang pandagat. Ang mga lumang misilang ito ay may saklaw na humigit kumulang 40 hanggang 80 kilometro lamang. Gumagamit ang mga ito ng radar o infrared na sistema upang mahanap at sundan ang kanilang target. Bagamat itinuturing na lipas na ang mga ito, ipinakikita pa rin ng Houthi ang ilan sa mga misil sa mga parada nito.
Hindi malinaw kung ilan ang nananatiling gumagana, ngunit mas mahalaga ang pagkakaroon ng grupo ng mga mas bago at mas mapanganib na bersyon. Kabilang sa mga mas makabagong misilang cruise ng Houthi ang Al-Mandab 2. Ayon sa pagsusuri ng IISS, pinaniniwala ang kopya ito ng Gadir ng Iran na hango naman sa C-802 ng China na ginagabayan ng radar. May saklaw na hanggang 300 kilometro ang Al-Mandab 2. Nagbibigay ito sa Houthi ng kakayahang magsagawa ng mga operasyon laban sa mga makabagong barkong pandigma at komersyal na barkong dumaraan sa rehiyon. Pinaniniwalaan ding maaaring nakatanggap ang Houthi ng iba pang bersyon ng C-802 mula sa Iran, kabilang ang Noor at Qadir. Noong 2016, gumamit umano ang Houthi ng isang bersyon ng misilang ito upang salakayin ng Swift, isang mabilis na barkong panglohistika ng United Arab Emirates malapit sa estratehikong kipot ng Bab el-Mandeb. Sa parehong taon, pinuntirya rin ng grupo ang ilang barkong pandigma ng Estados Unidos na nagpapatrolya sa mahalagang rutang pandagat na ito. Hindi diyan nagtatapos ang arsenal ng Houthi. Mayroon din itong mga misilang cruise na binuo sa Iran, kabilang ang Sayad at Quds Z-0. Parehong nagmula ang mga ito sa disenyo ng Quds na misilang ginagamit sa pag-atake sa mga target sa lupa. Gumagamit ang Sayad ng radar sa paghahanap ng target, samantalang gumagamit naman ng Quds Z-0 ng pinagsamang sistemang optical at infrared. Pinaniniwala ang may saklaw na hindi bababa sa 800 kilometro ang mga sistemang ito. Dahil dito, maaari nilang maabot ang mga target na malayo sa baybayin ng Yemen. Ipinakita rin ng Houthi ang Sejil, isang mas maliit na misilang cruise laban sa barko. Bagamat kakaunti lamang ang nalalamang detalye tungkol dito, may mga ulat na nagsasabing mayroon itong saklaw na halos 180 kilometro. Pinaniniwalaang ding may dala itong ulong pampasabog na tumitimbang ng humigit kumulang 100 kilo. Ang patuloy na paglitaw ng mga bagong sandata ay nagpapahiwatig na nananatiling bukas ang mga ruta ng supply mula sa labas ng Yemen. Sa kabila ng malaking arsenal na ito, nananatiling tanong ang aktuwal na pagiging epektibo ng mga sandata sa labanan. Sa mahigit 26 na magkakaibang insidente sa Dagat na Pula mula noong Oktubre ng nakaraang taon, limitado ang bilang ng mga barkong lubhang napinsala. Ayon sa Estados Unidos, karamihan sa 62 misil at drone na inilunsad ng Houthi ay matagumpay na napabagsak o sumablay sa kanilang mga target. Gayunman, hindi lamang ang direktang pagkawasak ng mga barko ang sukatan ng epekto ng mga pag-atake, sapat na ang banta upang pilitin ang maraming kumpanya sa paglalayag na umiwas sa Dagat na Pula at gumamit ng mas mahahabang ruta. Isa pang malaking palaisipan kung paano nagagawang gabayan ng Houthi ang mga misil sa malalayong distansiya nang walang malawak na sistema ng radar. Limitado ang kakayahan nito sa paniniktik, pagmamatyag at pangangalap ng impormasyon. Wala rin itong malaking bilang ng mga eroplanong pangmanman sa dagat o sariling mga satelait. Upang mapunan ang kakulangang ito, gumagamit ang grupo ng mga drone, impormasyong nakukuha mula sa mga sibilyang barko at datos mula sa mga bukas na mapagkukunan. Maaari rin itong makatanggap ng impormasyon mula sa mga kaalyado sa rehiyon. Isang mahalagang bahagi umano ng sistemang paniktik nito ang Beshad, isang barkong pagmamay-ari ng Iran na matagal na namalagi sa Dagat na Pula. Pinaniniwala ang nagsilbi ang barko bilang isang lumulutang na himpilan ng paniniktik para sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ang impormasyong nakukuha nito ay maaari umanong ibahagi sa Houthi upang matukoy ang lokasyon ng mga barkong dumaraan sa estratehikong bahagi ng Dagat na Pula. Isa pang malaking palaisipan para sa mga ahensiya ng paniktik ang kabuuang inventaryo ng armas ng Houthi. Walang mapagkakatiwala ang pampublikong pagtataya kung gaano karaming misil at drone ang mayroon ito. Gayunman, maliwanag na nakabuo ang Iran ng mga lihim at epektibong ruta ng pagpupuslit. Sa pamamagitan ng mga rutang ito na ipapasok sa Yemen ang mga pyesa, elektronikong kagamitan at kung minsan ay mga kumpletong sistema ng misil. Ang patuloy na supply mula sa Iran ang nagbibigay daan sa Houthi na mapanatili ang mga operasyon sa kabila ng mga pambobomba ng koalisyong pinangungunahan ng Estados Unidos. Hanggat nananatiling bukas ang mga ruta ng pagpupuslit, mahihirapan ang pandaigdigang komunidad na tuluyang pigilan ng banta ng Houthi. Patuloy ding magiging mas magastos at mapanganib ang paglalayag para sa mga komersyal na barko sa rehiyon. Sa pangkalahatan, bagamat marami sa mga misil nito ang sumasablay o napababagsak, nagtatagumpay pa rin ang Houthi sa pangunahing layunin nitong gambalain ang pandaigdigang kalakalan. Napipilitan ng malalaking kumpanya sa paglalayag na umiwas sa Dagat na Pula, gumamit ng mas mahahabang ruta at gumastos ng mas malaki para sa gasolina, seguridad at siguro.
Ipinakikita ng krisis na kahit ang mas mura at hindi palaging tumpak na mga sandata ay maaring magdulot ng napakalaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi kailangang palubugin ng Houthi ang bawat barko upang makamit ang layunin nito. Sapat nang lumikha ito ng panganib, takot at kawalan ng katiyakan sa isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo. Isang malaking pagbabago ang nagaganap sa pandaigdigang pamilihan ng langis sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Nagmamadali ngayon ang mga bansang nagluluwas ng langis na humanap ng mga rutang hindi dumaraan sa kipot ng Hormuz. Milyon-milyong bariles ng krudo ang inihahandang ilipat sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang mapanganib na daan ng malapit sa baybayin ng Iran at mahigpit na binabantayan ng mga puwersa nito. Bago sumiklab ang kasalukuyang kaguluhan sa rehiyon, tinatayang umaabot sa 15 milyong bariles ng langis mula sa Golpo ng Persia ang ligtas na dumaraan araw-araw sa kipot ng Hormuz. Itinuturing itong pinakamahalagang lagusan ng enerhiya sa buong mundo. Gayunman, sa loob ng mga susunod na taon, inaasahang ililihis sa iba't ibang alternatibong ruta ang malaking bahagi ng supply na dating dumaraan sa kipot. Dahil sa patuloy na pagbabanta at paghihigpit ng Iran sa lugar, mabilis na tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Dahil dito, nagpasya ang mga bansa sa Golpo na kumilos upang protektahan ang kanilang ekonomiya at kakayahang magluwas ng langis. Naglaan sila ng bilyon-bilyong dolyar para sa pagtatayo ng malalaking linya ng tubo. Layunin ng mga proyektong ito na direktang dalhin ang langis sa Dagat na Pula, Golpo ng Oman at Dagat Mediteraneo nang hindi na kinakailangang dumaan sa kipot ng Hormuz. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan at kumpanya ng langis, hindi bababa sa 7 malalaking proyekto ng linya ng tubo ang kasalukuyang itinatayo, pinaplano o masusing pinag-aaralan. Nagsilbing matinding babala sa mga producer sa Golpo ang kasalukuyang digmaan. Desidido silang bawasan ang labis na pagdepende sa rutang napakalapit sa baybayin ng Iran. Gayunman, hindi rin ganap na ligtas sa pag-atake ang mga alternatibong rutang ito. Kamakailan ay sinabi ng armadong grupong Houthi sa Yemen na sinusuportahan ng Iran na matagumpay nitong sinalakay ang 2 malalaking barkong tangke ng Saudi Arabia sa Dagat na Pula. Ang Dagat na Pula ay isa sana sa pinakamahalagang alternatibong ruta ng Saudi Arabia upang maiwasan ang kipot ng Hormuz. Dahil sa mga pag-atake ng Houthi, lumitaw na maging ang rutang ito ay maaari ring malagay sa panganib. Dahil dito, maaaring maging mas mahaba at mas mahal ang ilang alternatibong ruta para sa mga mamimili sa pandaigdigang pamilihan. Sa kabila nito, naniniwala ang mga producer na hindi na matalinong patuloy na umasa ng labis sa kipot ng Hormuz. Ito ang binigyang diin ni Victoria Grabenweger, isang nakatataas na tagasuri sa pananaliksik mula sa kumpanyang Kepler. Upang maunawaan ang sitwasyon, mahalagang tingnan ang papel ng Dagat na Pula at Golpo ng Oman bilang pinakamahalagang alternatibong ruta sa kipot ng Hormuz. Kung hindi dahil sa linya ng tubong itinayo ng Saudi Arabia noong dekada 1980 sa gitna ng digmaang Iran-Iraq, mas malala sana ang kasalukuyang krisis sa enerhiya matapos magsimula ang pagharang at kaguluhan sa estratehikong kipot. Ang tinatawag na East-West Pipeline ng Saudi Arabia ay nagdadala ng langis mula sa pasilidad ng Abqaiq, patawid sa malawak na desyerto ng bansa, patungo sa lungsod ng Yanbu sa baybayin ng Dagat na Pula. Mula roon, isinasakay ang langis sa mga barkong tangke patungo sa Dagat Arabia, sa timog o sa kanal ng Suez sa Hilaga upang makarating sa Europa. Ang rutang ito ang naging mahalagang alternatibo upang mapanatili ang daloy ng supply ng langis kahit may kaguluhan sa kipot ng Hormuz. Bukod sa Saudi Arabia, nagpapadala rin ang United Arab Emirates o UAE ng mas maraming langis sa daungan ng Fujairah. Matatagpuan ang daungan sa Golpo ng Oman, humigit kumulang 145 kilometro sa timog ng kipot ng Hormuz. Nagbibigay ang estratehikong lokasyon ng Fujairah ng direktang daan patungo sa karagatan ng hindi na kinakailangang dumaan sa kipot na mahigpit na binabantayan ng Iran. Bago nagsimula ang digmaan, ang 2 linya ng tubo ng Saudi Arabia at UAE ay may natitira pang kapasidad na humigit kumulang 3.5 hanggang 5 milyong bariles bawat araw ayon sa US Energy Information Administration. Gayunman, dahil sa tindi ng kasalukuyang krisis at pagharang, halos ginagamit na sa buong kapasidad ang 2 malalaking linya ng tubo upang matiyak na hindi mapuputol ang pandaigdigang supply ng enerhiya. Inaasahang mas malaking dami ng langis ang dadaloy patungo sa daungan ng Fujairah sa susunod na taon.
Pinabibilis ng pambansang kumpanya ng langis ng Abu Dhabi ang pagtatayo ng isang linya ng tubong nagkakahalaga ng $1 bilyon at may habang humigit kumulang 300 kilometro patungo sa Fujairah. Layunin ng proyekto na madagdagan ng mahigit 1,2 milyong bariles bawat araw ang kapasidad ng paghahatid ng langis sa daungan. Nagsimula ang malaking proyektong ito bago pa man sumiklab ang digmaan at nasa kalahati na umano ng konstruksyon ayon sa Kepler. Bagamat target itong matapos sa simula ng 2027, mas malamang na sa kalagitnaan pa ng taon ito makumpleto dahil kailangan ding palawakin ang daungan ng Fujairah upang kayanin ang pagdating ng mas maraming malalaking barkong tangke. Ayon kay Victoria Grabenwoger ng Kepler, naging posible ang mabilis na konstruksyon dahil sa matinding presyong dulot ng pagharang sa kipot ng Hormuz. Kung walang kasalukuyang krisis, maaaring hindi ganito kabilis kumilos ang mga bansa sa pagpapalawak ng kanilang alternatibong infrastruktura. Samantala, mangangailangan pa ng mas mahabang panahon ang mga planong magpadala ng mas maraming langis patungo sa Turkey at Syria sa pamamagitan ng mga linya ng tubo. Sa Iraq, pinag-aaralan ng mga opisyal ang pagpapalawak ng mga alternatibong ruta para sa mga larangan ng langis sa timog, partikular sa Basra. Sa kasalukuyan, labis ang pagdepende ng Iraq sa kipot ng Hormuz. Dahil sa kawalan ng ligtas na ruta, napilitan itong bawasan ang produksyon ng langis na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansa. Umaasa ang pamahalaan ng Iraq sa pagbebenta ng langis para sa humigit kumulang 70% ng kita nito. Dahil dito, nakikipagtulungan ito sa mga kumpanya mula sa Estados Unidos upang makabuo ng mga alternatibong ruta. Isa sa mga plano ang pagdadala ng langis mula Basra patungo sa daungan ng Ceyhan sa Turkey. Bago sumiklab ang digmaan, mahigit 3 milyong bariles ng langis ang iniluluwas araw-araw mula sa himpilan ng Basra. Malubha na ngayong naapektuhan ng sigalot ang operasyon sa lugar. Ang planong linya ng tubo ay maaari ring magkaroon ng sangay patungo sa daungan ng Bania sa Syria na matatagpuan sa baybayin ng dagat Mediteraneo. Tinatayang maaaring umabot sa 2 milyong bariles ng langis bawat araw ang dumaan sa rutang ito sa hinaharap. Inilarawan ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ang proyekto bilang isang mahalagang koridor ng enerhiya na maaaring tumulong sa pagpapanatili ng matatag na supply para sa mga bansa sa rehiyon. Nakikipag-usap din ang Iraq sa Jordan upang isulong ang matagal ng planong linya ng tubo mula Basra patungo sa Aqaba. Mula sa Aqaba, maaaring iluwas ang langis sa pamamagitan ng Dagat na Pula at Kanal ng Suez patungo sa Asia, Europa at iba pang pamilihan. Maari itong magbigay sa Iraq ng mas ligtas at permanenteng ruta para sa pangunahing produkto nito na mas malayo sa direktang impluwensiyang militar ng Iran. Ayon sa Goldman Sachs, maaaring magdala ang mga bagong proyektong ito ng karagdagang milyon-milyong bariles ng langis bawat araw pagsapit ng katapusan ng susunod na taon. Inaasahang mas lalaki pa ang kapasidad pagsapit ng 2028. Ibig sabihin, maaaring makaiwas sa kipot ng Hormuz ang hanggang 60% ng kabuuang pagluluwas ng langis mula sa rehiyon ng Golpo kung kinakailangan. Itinuturing itong malaking hakbang para sa seguridad ng enerhiya at kalayaan ng mga producer mula sa iisang mapanganib na ruta. Gayunman, may kaakibat ding malalaking hamon ng mga bagong linya ng tubo. Ang pagpapadala ng langis patungo sa dagat Mediteraneo ay nangangahulugan ng mas mahabang biyahe para sa mga bansang Asyano na umaasa sa langis mula sa Golpo. May limitasyon din ang kanal ng Suez sa laki at lalim ng mga barkong maaaring dumaan. Dahil dito, hindi palaging magagamit ang pinakamalalaking barkong tangke na mas matipid sana para sa malakihang transportasyon ng langis. Hindi rin ligtas sa sabotahe at pag-atake ng drone ang mga linya ng tubo. Napatunayan ito sa pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia noong 2019. Higit sa lahat, hindi kayang lutasin ng mga linya ng tubo ang suliranin sa supply ng likas na gas na ginawang likido o LNG. Kailangan pa ring ilulan ng LNG sa mga espesyal na barkong dumaraan sa mga estratehikong kipot. Dahil dito, mananatiling masalimuot at mapanganib ang pandaigdigang seguridad sa enerhiya sa mga susunod na buwan at taon. Bagamat maaaring mabawasan ng mga bagong ruta ang pagdepende sa kipot ng Hormuz, hindi nito tuluyang maaalis ang panganib ng mga digmaan, pag-atake at pagkagambala sa mga pangunahing daanan ng langis at gas.